Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Hamudi Vlog. Welcome to my tutorial. So ngayon guys, may tatanong ko sa inyo guys, nakareceive ba kayo ng ganitong message guys galing sa bangko ng SNB? So ang sabi dito guys, dear customer, please ensure doing a financial transaction or visiting the branch within 90 days to avoid changing your remittance transaction into dormant. So, nung nabasa ko to guys, hindi ko na siya pinansin guys. Tapos nung tinry ko magpadala guys, ito yung nangyari sa account ko. So, kung gusto nyo makita kung ano yung nangyari at kung paano ko siya na-solve guys, kasi hindi ako makapagpadala guys, kasi talagang hindi siya ma-process guys. Nakailang ulit ako guys, ilang beses ko nang tinry magpadala, magsintang pera sa Pinas, ganun pa rin guys. So kung gusto nyo makita kung ano yung ginawa ko at kung paano ako nakapagpadala ng pera, tara na, simulan na natin guys. So ito na nga guys yung nangyari sa account ko. So nagtry ko mag-login sa SNB mobile application ko kasi gusto kong magpadala sa Pinas. So pagkalagay ko ng OTP number, then pumunta ako sa transfer, then pumunta ako sa quick pay kasi gusto kong magpadala sa Pinas. So kung makikita nyo guys, ayan, then hinahanap ko yung papadalahan ko, tapos ka-click ko guys, din tinry ko maglagay ng amount. So pagkalagay ko ng amount, din chinik ko sa baba. Kung makikita nyo sa baba, ayan, kung makikita nyo sa baba guys, ay walang nakalagay na, hindi naka-highlight yung proceed kasi hindi pwede magpadala ng pera. Hindi ako pwede magpadala ng pera kasi may problema sa account ko. Dati guys, nung naka-receive ako ng message na kailangan ako magpadala kasi na-freeze yung account ko. So, pagkalagay ko ng ganitong amount, ay may nakalagay dito na proceed, naka-highlight. So, nakapagpadala ko. Pero ito ngayon guys, iba yung nangyari sa account ko. So, hindi siya ma-proceed kasi hindi naka-highlight yung proceed. So, sinubukan ko ulit mag-login sa QuickPay SNB account ko. Ayan. So pagka ano ko guys, kasi gusto ko i-try mag-transfer dito mismo sa Saudi sa STCP ko. So tinry ko mag-transfer. Ayan, kung makikita nyo, then inahanap ko yung account ko sa STCP. Then yan yung makikita nyo guys, hindi siya pwede mag-transfer kahit dito sa Saudi Arabia. Ayan, makita nang nakalagay dito, transaction can't be done, perform quick pay transfer for activation. So ang ginawa ko guys, nung mga after 1 hour, ito yung ginawa ko guys. So after 1 hour guys, ay nagbuka ko ng over para pumunta sa mismong branch ng bangko. Kasi habang may oras pa ako, magagawa kong asikasuhin yung account ko kung bakit hindi ako mapagpadala ng pera, kung siguro baka may problema. Kasi dati ang na-receive ko lang yung ganitong message guys. Ang nakalagay dito guys, dear customer, to avoid freezing your account, please update your ID via SNB mobile or visiting the nearest branch within 30 days from today. So dati guys, pag naka-receive ako ng ganitong message guys, ay in-update ko lang yung account ko through online. In-update ko yung ikama ID ko dito sa account ko. So nakapagpadala naman ako. Pero itong nangyari guys, ay iba yung nangyari dito kasi tinry ko, ilang beses ko nag-try para magpadala.
pero ganun pa rin, hindi ko siya ma-process, hindi ma-proceed kasi yun na nga, hindi ko ma-click yung proceed kasi hindi siya naka-highlight. So ito na nga ang naisip ko guys, ay pumunta na lang mismo sa mismong bangko kasi para alam ko kung anong nangyari. So ito na guys, dumating na ako sa bangko. At saka guys, bago ako nagpaano sa mismong teller guys, ay nagtry muna ako magpadala sa ATM. Tapos nung sinubukan ko, hindi ako makapagpadala guys. So yun na nga, ang sabi sa akin ng kinuha yung ikama ko, tapos yung chinik yung card ko. So pagka-check niya, ng ilang minuto guys, ayun, sabi na sa akin, pumunta ka na sa ATM machine, try mo na magpadala, makapagpadala ka na, sabi niya, kasi may nangyari sa account mo kaya hindi ka makapagpadala. So ito na nga guys, tinry ko magpadala guys. So ito na nga guys, okay na siya guys, nakapagpadala ako. So ito lang masasabi ko sa inyo guys, kaya nga sinare ko sa inyo to guys, kasi pag nagkaroon kayo ng experience na ganito guys sa account niyo, ay ito ang gawin niyo guys, katulad ng ginawa ko, kasi huwag niyong pilitin pag hindi talaga ka makapagpadala through online, kasi ang makakaayos lang yan guys ay ang mismong bangko, kasi i-check nila sa mismong computer. So sana may natutunan ko sa video tutorial na to. Kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to like and share and subscribe. Click all the notification bell para lagi ang update every time na mag-upload ako ng bagong tutorial. So maraming salamat, thank you for watching, God bless, stay safe always.